Okay, pag-usapan natin to. Noong July 19, 2021, may lumabas na isang mensahe galing kay Narciso Olabalo. Isang propesiya daw ito na nagbabala tungkol sa mga mangyayari sa buong mundo at sa papalapit na paghukom. So sa pagtalakay natin ngayon, bubuksan natin ang bawat piraso ng panitin niya para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang sinasabi nito. Dito nagsimula ang lahat sa isang napakatinding imahe. Sa linya pa lang na yan, ramdam mo na agad yung kaba, di ba? Agad-agad alam mong may paparating na krisis. So malinaw na hindi lang ito tungkol sa isang simpleng plane crash. Ayon sa mensahe, isa itong malaking babala, isang paunang silip sa mga kaganapan na babago sa lahat. Kaya tingnan natin kung paano nabuo ang buong kwento. Okay, so unahin natin yung mismong pangitain. Ano ba yung mga nakita? Ano ba yung naging kwento sa loob mismo ng panaginip na to? Okay, so sundan natin yung flow. Nagsimula sa pakiramdam na babagsak na ang eroplano. Tapos bigla na lang, nasa loob na siya ng isang barko na tumatagilid sa gitna ng isang magulong dagat at ang kapitan, isang taong matagal ng patay pero bumalik para magmaneho. Dahil sa malakas na hangin, sumadsag yung barko sa lupa. At sa gitna ng lahat ng gulo, nagdesisyon siyang tumalon, isang mahalagang desisyon na nagpapakita ng sariling pagpili. Ngayon, dito na papasok yung interpretasyon. Paano nga ba binigyan ng kahulugan ang mga simbolong ito? Kasi ayon sa mensahe, bawat elemento sa panaginip may katumbas na totoong sakuna sa mundo natin. Dito nagiging sobrang interesting kasi may direktang pagtutugma. Yung pagbagsak daw ng eroplano at paglubog ng barko, yun daw yung mga sunod-sunod na aksidente sa himpapawid at dagat. Yung barkong napunta sa lupa, simbolo raw yan ng mga malawakang pagbaha. Yung gumuhong gusali, mga malalakas na lindol. At yung pinakaimportante sa lahat, yung pagbabalik ng patay na kapitan. Ito na raw yung pinakamalaking sign, malapit na ang paghuhukom. At para mas patunayan pa yan, eto mismo ang sinabi sa pinagkunan ng impormasyon, na yung mga nangyayaring trahedya hindi na raw pangkaraniwan. Kumbaga, ito na mismo yung katuparan ng mga naunang babala, hindi na raw ito mga coincidence lang. So kung may mga ganitong problema at babala, syempre ang kasunod na tanong, anong solusyon? Paano ka maliligtas? Dito na pumapasok yung pangatlong bahagi ng mensahe na nakatutok sa kung anong dapat gawin ng bawat isa. So, eto yung pinaka-core ng mensahe. Ang kaligtasan daw ay personal. Sariling sikap, hindi ito pwedeng iasa sa iba. Ang sarili mong gawa at ang sarili mong paniniwala lang ang magliligtas sa'yo, hindi ang dasal ng iba para sa'yo. At paano raw yun gagawin? Ito yung tatlong malinaw na hakbang na binigay. Una, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. Pangalawa, baguhin mo yung mga maling gawi. At pangatlo, at siguro pinakamahalaga, magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Yan daw ang tatlong susi. At para mas ma-visualize natin yan, may dalawang halimbawa sa pangitain. Yung isang batang lalaki, naligtas dahil kumapit siya, sarili niyang aksyon. Tapos may isang batang babae na naligtas din kahit na yung nanay niya mismo hindi nakaligtas. Pinapakita lang nito na talagang kanya-kanyang laban pagdating sa kaligtasan. Ngayon lumipat naman tayo sa dahilan kung bakit kailangan ng mga ganitong babala. Ano ba raw ang mali sa mundo natin ngayon? Inilalarawan dito ang isang lipunan na naligaw na raw ng landas dahil sa mga maling turo at katiwalian. At ayon sa mensahe, ito yung mga problema. Ang organisadong relihiyon daw naging negosyo na lang. Ang media, tinatago raw ang katotohanan para kumita at ang sinasamba na raw ng mundo ay pera at kapangyarihan. Binanggit din dito specifically yung COVID bilang isang paraan ng pagtag sa mga tao at ang vaccine mandates bilang paghawak sa leeg, isang pagalis ng kalayaan. Dito talaga umiikot yung argumento laban sa mga mandato. Ang tanong, kung binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para pumili, bakit hahayaan nating kapwa-tao ang kumontrol sa atin ng ganito? Malakas yung mensahe tungkol sa personal na kalayaan, di ba? So bakit daw maraming hindi nakikinig sa mga babalang to? Ang paliwanag sa mensahe ay dahil nasanay na raw yung mga tao na magtiwala sa mga lider ng relihiyon. Kaya kapag nakarinig sila ng mga salitang laban sa mga ito, otomatiko, sarado na agad ang isip nila. Kahit pa yung inaalok sa kanila ay yung tunay na pagkain o katotohanan. At eto na, papunta na tayo sa pinaka-climax ng mensahe. Yung huling-huling babala tungkol sa araw ng paghukom at ang final call to action. Detalyado daw ang magiging sequence ng mga huling araw. Magsisimula ito sa personal na paglilinis.
Pagkatapos, darating na yung paghuhukom para sa lahat, buhay man o patay. Dito na rin mangyayari yung muling pagkabuhay ng mga yumao. At sa dulo, yung tinatawag na ang dakilang palitan, kung saan yung mga hindi nagsisi, silang papalit sa pwesto ng mga kaluluwang naparusahan na. At bakit kailangang umabot sa ganito? Ang dahilan daw ay dahil lubog na sa kasamaan ng mundo at nasa bingit na tayo ng isa na namang World War. Parang ito na ang last resort, kumbaga. Ito yung direktang utos mula sa pangitian. Napakalinaw, walang paligoy-ligoy. Isang pahayag na nagbibigay diin sa kasiguraduhan ng darating na paghuhukom. At para tapusin ang lahat, isang malakas na sigaw daw ang narinig, isang utos na simple pakinggan pero napakabigat ng kahulugan. Ang lahat ay laging handa. So yan ang iniiwan sa ating tanong. Ang lahat ay laging handa. Sa harap ng lahat ng babala at propesyang ito, para sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging handa? Yan siguro yung bagay na dapat nating pagnilayan.